Magandang umaga po sa inyong lahat. At purihin ang ating buhay na Diyos sa isa na namang pribileyo na tayo makapag-aral ng Kanyang buhay na salita. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo na kami po ay makapagsama-sama sa lugar na ito na may isang layunin at yan ay ang mabigyan ka ng kaluwalhatian, kapurihan. Yamang ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na papuri mula sa iyong mga nilikha, lalo na sa inyong mga anak. At sa umagang ito, Ama, ang panalangin namin na nawa ay maging katanggap-tanggap po sa inyo ang aming pagsamba. At sa aming pag-aaral ng iyong buhay na salita, hinihingi po namin ang pangunguna at pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa na aming maunawaan ang inyong magandang mensahe, ang inyong buhay na salita, at ito ay kumilos sa aming mga buhay at maging instrumento mo upang makita ang tunay na pagbabago na dulot ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa amin. Be with your servant, O God, as I deliver your message this morning. To you we commit all of these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So 2 Sundays ago, on the second service, I preached on who the Holy Spirit is and the works of the Holy Spirit. Dahil kulang yung oras, nag-focus lamang tayo sa dalawang bagay na ginawa o ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng tao. Number one is the regeneration. No? So this is the first thing that we should understand clearly, na ang kaligtasan na meron tayo ay dahil sa biyaya lamang ng ating buhay na Diyos. At sa pagkilos ng Banal na Espiritu, tayo mula sa pagiging patay ay nagkaroon ng buhay. And then pangalawa, yung pananahan, the dwelling of the Holy Spirit. Hindi ko rin ito masyadong nabigyan ng diin dahil medyo hindi rin po maganda yung aking pakiramdam nung time na yon. So I decided to continue our lesson about the works of the Holy Spirit in our lives. No? Now, can you imagine what is life without the Holy Spirit? Sabi nga natin, without the Holy Spirit, we are not here. Without the Holy Spirit, there is no gospel, no scripture, no faith, no church, no Christianity, no Christian. The Holy Spirit is essential, no? Mahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. And I believe this is the reason why when we come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, the first blessing that we receive from God is the Holy Spirit. Now, let's continue our studies about the Holy Spirit and His works. And this morning, we will focus on the sealing of the Holy Spirit. No? So, basahin po natin muli ang talata. Sabi rito, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Actually, this passage of Scripture is just a part of a long sentence of Apostle Paul. Sabi nga ng mga Bible commentators, ito raw yung pinakamahabang pangungusap sa Biblia. Sapagkat sa orihinal na pagkakasulat, mula verse 3 hanggang verse 14, ito po ay isang pangungusap lamang. Ibig sabihin, dire-diretso yung pagkakasulat nito, walang tuldok. At sa sobrang excited ni Apostle Pablo, no, sa kanyang sinasabi, halos walang hingahan, dire-diretso yung kanyang pagkakasulat. Bakit nga ba ganon? Kasi nga po, mula sa verse 3, sinasabi ni Apostle Pablo na dapat papurihan ng Diyos sa mga espiritual na pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga mananampalataya. At inisa-isa ito ni Apostle Pablo hanggang dito sa verse 14. At kung titingnan po natin, kung meron kayong time, pwede niyong balikan, makikita niyo na punong-puno talaga yung puso ni Apostle Pablo sa pagpupuri dahil nakita niya yung habag, yung biyaya na masaganang pagpapala ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga taong nanalig kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Now, para mas makuha natin yung pinakayaman ng ating talata na pag-aaralan ngayong umaga, balikan natin yung verses 11 to 12. No? Sinasabi ni Apostle Pablo sa verse 11 na nang dahil kay Kristo
tayo ay mga naging tagapagmana. Tayo na mga nanalig sa ating Panginoon Kristo. Sabi doon sa verse 11, in whom also we have obtained an inheritance. Although maganda itong pag-aralan, pero hindi ko bibigyan ng pansin. Sabi nila merong dalawang definition, next time siguro, no? But being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So yun ang sabi ni Apostle Pablo. Because of the grace of God, no? Nung tayo'y nanalig kay Kristo, hindi niya lamang tayo basta iniligtas, kundi binigyan niya tayo ng isang napakalaking pribilehyo na tayo ay maging tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. No? At tayo ay tinakda, pinili, bago pa manlikain ang mundo. Sabi niya rito, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Kaya nga pagdating doon, binalik nyo sa verse 4, sabi doon, parang even from the foundation of the world, we are chosen by God. Then verse 5, we are predestined, no? Para maging anak ng ating Panginoong Diyos. And then inulit niya ulit, kasama doon sa blessing ng isang tunay na mananampalataya. Now, bakit ko ito gustong sabihin? Kasi pagdating sa verse 13, merong laro ng salita. Sabi niya rito, tayo na mga pinili ng Panginoong Diyos, tayo naman ay nanalig kay Kristo. So parang tayo ay pinili, but at the same time, tayo ay nanampalataya sa Kanya. Naniwala sa Kanya. So parang yung sinasabi ng laro, lagi na yung sovereignty ng Panginoong Diyos at saka yung man's responsibility, no, pinag-isa ni Apostle Pablo. Yes, tayo ay pinili at dahil pinili ka, then ikaw ay nanalig ngayon sa ating Panginoong Kristo. At dahil tayo ay nanalig kay Kristo, isa sa mga pagpapala na ating natanggap ay ang pagselyo. O sa English, yung sinatawag natin na the sealing of the Holy Spirit. No? Sa madaling salita, ang mga sinelyuhan ng Banal na Espiritu ay yung mga tao lamang na nanalig kay Kristo. Kaya pag binalik mo sa verse 11, dahil naniwala ka, verse 13, o dahil pinili ka, verse 13, dahil naniwala ka, o ngayon naman ikaw ay sinelyuhan ng Banal na Espiritu bilang pagpapatunay na ikaw ngayon ay kay Kristo. In fact, pag tinignan ninyo yung Biblia, lalo na sa Book of Romans, chapter 8, verse 14 to 17, halos parehas yung sinasabi ni Apostle Pablo. Sabi niya, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. So sabi niya, the Holy Spirit Himself, no, siya yung nagpapatunay na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Sapagkat ang hindi kinaroroonan ng Banal na Espiritu ay hindi mga tunay na anak ng Diyos. So ito rin yung sinasabi ni Paul dito sa Ephesians chapter 1, verses 11 to 14. No, bilang mga tao na nanalig kay Kristo ay sinelyuhan ng Banal na Espiritu. Siguro sa mga susunod na pag-aaral ay titingnan natin kung paano natin masasabi na nasa atin na nga yung Banal na Espiritu. Kasi paano ba natin malalaman na tunay ngang nasa atin ang Banal na Espiritu? But this morning, I just want to focus on the sealing of the Holy Spirit and the significance of this sealing. No? Ano nga ba yung kahalagahan ng pagselyo at presensya ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay? Now, tatlong bagay yung ating titingnan ngayong umaga. Yung pangalawa, pilit po ito, no? Pero ganun pa rin, no? Titingnan natin. Number one, the sealing of the Holy Spirit is a guarantee of the salvation of the believers. Question po, sino sa inyo dito ang sigurado na pag siya namatay ay pupunta na sa langit? Pwedeng pakitaas yung kamay? O, tingnan nyo yung mga hindi nakataas, share ng gospel mamaya yan, ha? Now, ang pangalawang tanong, anong kasiguruhan na meron ka na ikaw ay pupunta nga sa langit? Anong garantiya na meron ka upang sabihin mo na totoo nga ako ay pupunta sa langit? Sa maraming bagay, gusto natin na makatiyak tayo, di ba? Lalo na doon sa mga medyo practical na tao. Pag bibili tayo ng mga gamit natin, lalo na gusto natin quality yan, at meron tayong garantiya na
sulit yung ibabayad natin. Gusto natin na makasigurado tayo na hindi masasayang yung pera na meron tayo. Ano mang bagay ang bilhin natin, mapa-cellphone man yan, mapagamit o damit man yan, mapasasakyan man yan, no? Gusto natin meron tayong garantiya. Usually, ganun din naman, pag sinishare natin yung gospel, sinasabi natin na yung tao, kung siya ay magsisisi sa kanyang kasalanan, mananalig kay Kristo, meron siyang kasiguruhan ng kanyang kaligtasan. Ano man ang mangyari, no, siya ay pupunta sa presensya ng ating Panginoong Diyos dahil naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Pero yung totoo, once na tayo ay nanalig kay Kristo, nagsisi sa ating mga kasalanan, nanampalataya sa Kanya, hindi na magkagad tayo napupunta sa langit. Nandito pa rin tayo sa ibabaw ng lupa. At sa maraming pagkakataon, nagkakasala tayo. Sa maraming pagkakataon, gumagawa tayo ng mga bagay na pag tiningnan natin, ang layo dun sa kalooban ng Panginoong Diyos. Na minsan nagdudulot ng pag-aalinlangan. Talaga bang ako ay ligtas? Dahil yung ginagawa ko ngayon ay hindi ayon doon sa panuntunan o sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Na ang tanong, anong kasiguruhan meron ako na ako nga ay tunay na ligtas? Now, ibalik ko yung tanong kanina, anong garantiya natin sa langit, nasa langit tayo pupunta? Sabi doon sa verse 13 to 14, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing. Sa ibang translation na ginamit is the earnest guarantee, no? Parang, ano yung guarantee na meron tayo? You were sealed with the Holy Spirit of promise. And He is the earnest, sabi niya, of the inheritance. Siya yung guarantee na yung kaligtasan natin, na tayo ay lubos na niredeem na, binayaran na ng ating Panginoong Diyos yung ating mga kasalanan. Mamaya titingnan natin yung salitang earnest dahil maganda po yung kanyang meaning sa salitang Grego. Pero ngayon, titingnan lamang natin dito. Parang sinasabi niya, yung pinakakasiguruhan ng isang tunay na mananampalataya, yung promised from the Word of God na each one of you who come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ was sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit is in us. In other words, when you become a Christian, no, meron siyang ginawang napakagandang bagay sa buhay mo. Binigay niya yung banal na Espiritu sa iyo, sa bawat isa sa atin. At sabi niya nga rito, sino mang hindi kinaroon ng banal na Espiritu ay hindi tunay na mga anak ng Diyos. So kaya ang isa sa pamantasan ng isang buhay na mananampalataya, nakikita ba, nagmamanifest ba yung gawa, yung pagkilos, yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa atin. When you become a Christian, no, God took up residence in your life. Nanahan na siya. Sa Old Testament, temporary, no? Yung pagtigil ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Pero sa New Testament, nananatili ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit ang isang tao, once he accepted the Lord Jesus Christ, genuinely, totoo na tinanggap niya, hindi pwedeng hindi magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi yung Holy Spirit ang kumikilos sa kanyang buhay. Yun yung nagbabago dun sa loob. Sabi nga natin nung last time, yung changes mula dun sa loob, palabas. Hindi yung sistema o yung, ang tawag natin dito, parang mayroon tayong mga ginagawang mga iba't ibang activities hoping na ito yung magbago sa atin. Baliktad. Sa Biblia, hindi. Binago ka sa loob mula sa pagiging patay, ikaw ay binuhay, at dahil nasa yung banal na Espiritu, nagmamanifest ngayon yung Holy Spirit sa life natin. And isa na doon yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa na nanalig sa Kanya. So katulad sa Romans chapter 8, sabi niya, as we have the possession of the Holy Spirit and are led by the Spirit, we know we are the sons of God. So ibig sabihin, the Holy Spirit itself, o Himself, no, siya yung kasiguruhan na ikaw ay tunay na nasa ating Panginoong Diyos. Kahit na saan tayo nandoon, alam ng Panginoon na yan ay akin sapagkat yung Holy Spirit ay nasa sa Kanya. Kaya nga lang ang tanong ngayon siguro sa atin, ay nakikita ba yung bunga, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa atin?
Now, bakit mahalaga yung sealing of the Holy Spirit? Actually, the sealing of the Holy Spirit connotes 3 signs, no? Para mas ma-appreciate natin yung pag-seal na ito, ano ba yung ibig sabihin nito sa buhay ng bawat isa? Number 1, the seal was a sign of security in the Bible times. Remember the story of Daniel in Daniel chapter 6? Tinatawag natin na Daniel in the lion's den, kung saan siya ay napagkaisahan ng iba't ibang mga leader at pagkatapos gumawa sila ng edict, no? In-encourage nila yung hari na gumawa ng edict upang sa loob ng ilang araw ay walang ibang sasambahin kundi yung hari lamang. So bawal manalangin kanino man. But si Daniel, no, nasa kanyang nakaugalian, siya ay nanalangin. At dahil doon, nahuli si Daniel. At dahil hindi pwedeng bawiin ng hari yung edict na kanyang binigay, so sa madaling salita, si Daniel ay paparusahan. Then sa Daniel chapter 6 verse 16, then the king commanded and they brought Daniel, and they threw him in the den of lions. Now the king spoke and said to Daniel, thy God whom thou servest continually, no? Bagamat ayaw ni King Darius na siya ay parusahan, pero wala siyang magawa. Sabi niya, iligtas ka nawa ng Diyos na iyong sinasamba. Now, tingnan niyo po yung verse 17. A stone was brought, they rolled the stone across the front of the lion's den, or the lid of it, no, kung ano man, and laid upon the mouth of the den the stone, and the king sealed it with his signet. The signet of his lords, that yung parang sinasabi, dahil siya ay tinatakan na ngayon ng pantatak ng hari, ibig sabihin ngayon, yung bagay na yung walang pwedeng gumalaw. Pag pumunta ka doon sa may stone na yon, no, nakita mo yung zeal ng king, no, hindi mo siya pwedeng galawin. Walang sino man ang pwedeng gumalaw maliban kung meron pang mas mataas na authority doon sa king. Siya lamang ang pwedeng gumalaw. No, pag nilagay natin yan sa spiritual na aspeto, no, tanging nung sinilan tayo ng banal na espiritu, walang sino mang pwedeng tumanggal niyan, maliban doon sa may mas mataas na kapangyarihan. And referring to God who sealed us with the Holy Spirit, no, pwede nating sabihin na secure tayo. Ano man ang mangyari, walang pwedeng gumalaw, walang pwedeng kumuha. Kaya nga sinasabi natin, yung kaligtasan natin, once and for all, once na ikaw ay nakakilala kay Kristo, sigurado ka. Kasi yung nagbigay o nag-seal sa'yo, siya yung pinakamataas na may kapangyarihan. At walang sino man ang pwedeng gumawa o gumalaw doon sa seal na ginawa niya. So that is the first sign of the seal, security. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo at ikaw ay sinelyuhan ng banal na espiritu, sigurado, secure ka sa kaligtasan na meron ka. Kaya nga sinasabi ng iba, gaano ka kasigurado? Kasi nasa akin yung banal na espiritu. Sinelyuhan ako ng banal na espiritu. Second, the seal is a sign of authenticity. No, nung mga panahon na yon, anumang official document, para masabi na authentic yan, dapat anumang document yan o letter yan, no, tinatatakan nila yan. Bubuhusan nila yan ng wax at pagkatapos meron silang ring na pang-sign, pero yung ari iba, meron silang seal din. Bagamat meron siyang ring, meron din silang ginagamit o tinatawag na king seal. At once na yan ay tatakan niya, halimbawa merong letter o merong edict, no? Pag yan ay pinakalat, alam nila na yan ay totoong sulat na nagmula sa hari dahil dun sa seal na itinatak sa kanya. Now, pag nilagay natin yan sa spiritual na aspeto ng buhay, siguradong totoo yung kaligtasan mo. Kasi yung nag-promise niyan, yung nag-seal niyan, is no other than the God Himself. Pwede natin sabihin na hindi ito biro. Totoo ito dahil ito, tingnan nyo yung seal. Galing ito sa aking Ama na nasa langit. So kaya ang bawat mananampalataya, yung pinakakasiguruhan natin, the presence of the Holy Spirit sa life ng bawat isa po sa atin. Kaya nga babalikan ko ulit yung tanong, nagmamanifest ba yung Holy Spirit sa life natin? So, sigurado tayo sa kaligtasan natin, secure tayo dahil yung nag-seal, siya yung pinakamataas, pinakamakapangyarihan. Walang pwedeng sumira,
no? Maliban doon sa mas may tataas pa sa kanya. So sigurado tayo, secure tayo. And at the same time, alam natin na totoo kasi nandun yung seal ng Ama, the Holy Spirit, no, Himself. Then thirdly, yung sign ng Holy Spirit o ng sealing is it is a sign of completed transaction. Ang classic example nito nung time na pinasok ng mga Babylonia ang Israel at during that time isa sa mga prophets ay si Prophet Jeremiah. Nakakatuwa dahil nilusob na sila ng Babylon, and then very clear yung message ni Prophet Jeremiah, tayo ay sasakupin ng mga Babylonia. During that time, ayaw nilang maniwala kay Jeremiah, kinulong nila si Prophet Jeremiah. Pero interesting, nagpakita ang Panginoong Diyos kay Jeremiah, kinausap siya at sabi ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, thank you sir. Tuyo na eh. Sabi ko nga, siguro, sign of old age na talaga ito. Madali nang matuyo yung lalamunan. Di ba Kuya Bert? So, saan ba ako? So, sabi, ang interesting, bagamat nandun na, papasok na yung mga Babylonia, pero ang utos ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, bumili ka ng isang lupa. Bilin mo yung lupa ng iyong pinsan na si Hanamel. Now, imagine mo, nandiyan yung, alimbawa, lulusubin tayo ng China, o kaya naghahagera na, di ba? Tapos nadamay-damay na lahat. Bibili ka pa ba ng lupa? For sure, di ba, parang it's foolishness. Pero dahil gusto ng Panginoong Diyos, bumili siya. At nung panahon na yon, wala naman nung mga deeds of mga ano pa man na ginagawa natin ngayon eh. Isa yung paraan nila. Isa sa pamamaraan nila kapag merong transaction, yung sealing. Tingnan natin, sabi rito sa Jeremiah 32 verse 9 to 10. So I bought the field of Anathoth from my cousin Hanamel and weighed out for him 17 shekels of silver. I signed and sealed the deed, had it witnessed, and weighed out the silver on the scales. So, yung kanilang transaction, tinapos nila sa pamamagitan ng sealing. Ano yung ginamit nila? Hindi ko alam kung ano yung ginamit nila, pero sinasabi doon na natapos yung kanilang transaction sa pamamagitan ng selyo. Ganon din naman sa buhay natin. Nung tayo nanalig kay Kristo, nung sinelyuhan tayo ng Banal na Espiritu, sinasabi ng Panginoong Diyos, finished transaction na yan. Tapos na yan. Wala tayo sa proseso ng kaligtasan. Hindi tayo namumuhay para maligtas. Ikaw ay namumuhay dahil ligtas ka na. Dahil tapos na yung transaction. Ginawa na ng ating Panginoong Diyos dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, pag diningnan natin yung mga passages sa Bible, usually when the Bible talks about the salvation of the believers, ang ginagamit na tense is past tense. Kasi nga, sigurado na siya. Tingnan niyo sa Romans chapter 8, verse 30. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Now, ang tanong, nag-glorify na ba tayo? Not yet, di ba? Pero dahil sa Grego, ang paggamit nila ng salita kakaiba, wala silang future tense. Ang ginagamit nila ngayon, pag sigurado na siya, gumagamit sila ng aorist, futuristic. Parang hindi pa siya nangyayari, pero as if na nangyari na siya at tapos na yung bagay na yan. So kaya sabi niya, yung lahat ng tinawag at pinapaging banal ng Panginoong Diyos, sila naman ngayon ay nag-glorified na rin. 1 John 5:13, ang sabi niya, I write these things unto you that you may know that you have eternal life. Sino daw? Dun sa mga taong naniwala o nanampalataya kay Kristo. Now, ang tanong, di ba, pag binasa mo ang isang bagay, sabi nga ng mga tao, malalaman mo lang na ikaw ay ligtas pag nandun ka na. Pero yung letter ni Apostle John sa mga believers, sinulat ko sa inyo to para malaman nyo
na meron kayong kaligtasan. Why? Babalik na naman tayo. Dahil dun sa pag-seal ng Holy Spirit. Sinasabi na tapos na yung transaction. Ligtas ka na. Sigurado na ang iyong kaligtasan. Kaya nga minsan, hindi yung mga tao, kino-question nila yung doctrine na once saved, always saved. At nilalagyan ng medyo, ano ba tawag dito? Filosofiya na pagsasalita na ibig sabihin pwede na ako mamuhay sa kasalanan. Oh, hindi mo't lubos na naintindihan yung doctrine. Ang sinasabi lang natin to sa doctrine, once saved, always saved, kasi yung Diyos na nangako ng kaligtasan, yung Diyos na gumawa ng pagliligtas ng tao, no? Kailanman hindi magbabago. At yung pangako niya na ibinigay na kaligtasan, kailanman hindi niya babawiin. At nung sinelyuhan ka ng Banal na Espiritu, tapos na yung usapan. Ang inaantay na lang natin, pagpunta sa langit. Amen? Yan yung pag-asa na meron tayo. Can you imagine, with all the things that is happening sa mundo natin ngayon, sino sa inyo rito yung nag-aalala? Aba, ang gagaling nyo ha. Hindi kayo nag-aalala, di ba? Pero it's supposed to be ganyan nga dahil alam natin na bilang mananampalataya, hinulaan na yan eh. Alam natin na magaganap yan. Alam natin na mag-worsen pa yan. Bagamat, habang nandito tayo, siguro iniisip nyo, paano pag tumas ng gusto yung gasolina, di ba? Babalik ulit ba tayo sa paglalakad o anything? Pero alam natin na anuman ang mangyari, meron tayong kaligtasan. Bakit? Dahil binigay na ng Panginoong Diyos yung selyo sa bawat sa atin. At ito, babalikan natin yung salitang earnest. Nasa verse 14, sabi dito, who is a deposit guaranteeing our inheritance. Sa ibang translation, ang ginamit ay earnest of our inheritance. Ano ba yung earnest, no? Napakaganda po nito, sapagkat sa Grego, dalawa yung ibig sabihin niya. Ang ginamit na salita is arabon. Yung isa, ang ginamit ito para doon sa tinatawag natin na down payment. Yun ang isang meaning. Pangalawa naman, maganda, engagement ring. So ibig sabihin, nung binigay ng Panginoon yung banal na Espiritu sa atin, yan yung down payment ng Panginoong Diyos. Bilang pagpapakita, natapos na yung transaction. Di ba usually pagka tayo ay merong bibili na malaking mahalagang bagay, para masigurado natin na hindi na yan ibibigay pa kung kanino pa man, o mag-down payment ka. O bagamat bilang tao, minsan nagbabago pa rin yung pag-iisip, pero iba ang Panginoong Diyos na tapat, na hindi nagbabago. Sinasabi niya na ito yung kasiguruhan na ikaw ay may tunay na kaligtasan kasi ibinigay niya na yung pinakamahal na garantiya na deposito. Walang iba kundi yung banal na Espiritu. Then secondly, engagement ring. Pag binalikan natin yung doctrine na meron tayo, di ba sinasabi natin, time will come, tayo ay ikakasal sa groom. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. O ngayon, tayo yung bride. Now, ano yung pagkakasal, merong ring, di ba? O, eto yung Holy Spirit. Kaya ibig sabihin, sigurado na yung kasal. Meron ng engagement ring eh. Ang inaantay na lang natin, yung katuparan ng kasalan na ito. So, kaya sabi niya, nung binigay yung Holy Spirit, o yan ang kasiguruhan na ikaw ngayon ay meron ng tiyak na kaligtasan. Di ba, sarap? Parang kaya nga pag sinasabi natin na time will come, no, tayong lahat ay ikakasal sa ating Panginoon Kristo. At meron na tayong engagement ring. Yun yung banal na Espiritu. So kaya bilang mga mananampalataya, sigurado tayo na anuman ang mangyari, kung tunay tayong nanalig kay Kristo, nagsisi ating mga kasalanan, tayo ay sinelyo ng Banal na Espiritu, at dahil doon, tayo ay siguradong pupunta sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? So the second significance ng sealing of the Holy Spirit, ito ay para sa paglago ng isang mananampalataya. Ang isa sa pinakapatuloy na ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya ay ang tulungan siya
na lumago sa kabanalan at sa pamumuhay na katulad ng buhay na meron ang Panginoong Hesukristo. And without the Holy Spirit, it is impossible for all of us to grow in our spiritual life. Habang inaantay natin yung consummation ng ating kaligtasan of our salvation, habang naglalakbay tayo sa mundong ito, nais ng Diyos na tayo ay patuloy na lumago sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagkakilala sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay maging mabunga. Kaya nga sabi doon sa 2 Peter 3:18, yung context niyan is about second coming. Sabi niya, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And just what I have said a while ago, it is impossible without the working of the Holy Spirit sa life ng bawat sa atin. Yung ginagawa ng Banal na Espiritu para tayo lumago, tayo ay binibigyan ng karunungan. At isa sa pinakaginagawa ng Banal na Espiritu ay pinaliliwanag niya, He illumines, no? Yung ating isipan at yung salita ng Panginoong Diyos para maintindihan natin. Paano niya to ginagawa? Sabi nga, hindi ko rin alam eh. Pero mamamanga ka kung paano kumilos ang Panginoong Diyos na yung iba, kahit na matatalino, hindi nila maintindihan yung salita ng Panginoong Diyos. Pero mamamanga ka, paano ang isang simpleng tao na maunawaan niya yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Ang difference, the presence of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao. And in fact, it is also the Holy Spirit who gives us the appetite to read the Word of God. Kasi hindi naman talaga yan ang gusto natin eh. Hindi yan ang nature natin. Ang nature natin, no, parang, yung ang Bible natin na naaalikabukan lang yan eh. Pero dahil doon sa presensya ng Banal na Espiritu na kumikilos doon sa loob, yun ang nagbibigay sa atin ng pananabik sa salita ng Diyos. Kaya yung 2 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So when we read the Word of God, no, yung growth, darating yan, papasok yan. Pero sabi nga natin, without the working of the Holy Spirit, mahirap para sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos. And secondly, dahil dun sa presensya ng Banal na Espiritu, when we read the Word of God, ito rin yung nagbibigay sa atin ng conviction. Na pag binasa mo yung salita ng Panginoong Diyos, merong dating sa'yo. Kaya nga yung iba, pag binasa nila yung Bible, nakakatamad, di ba? Nakakaantok. Taka muna, baka wala yung Holy Spirit. Sa isang tao na kay Kristo, binabasa niya yung salita ng Panginoong Diyos, pagkatapos niyang basahin, sabi ni Apostle James, para kang tumingin sa salamin, nakita mo ngayon yung sarili mo. Sa nakukonvict ka ngayon, tutuloy ko pa ba to? Lord, patawarin mo ako, tulungan mo ako na ma-overcome ko to. Gusto ko man tong elaborate, pero baka mamaya titirahin din ni Peter, no? Atin na lang kayo na second service. Pero napakayaman ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. So binubuksan niya yung ating spiritual eyes na makita natin, maintindihan natin ang katotohanan at tumugon doon sa katotohanan na siyang magdudulot ngayon sa paglago natin bilang mga mananampalataya. That is why it is impossible for a believer to grow without reading the Word of God. Sino sa inyo nakatapos na ng Bible? The whole Bible? Meron na po ba? Hoy, at least merong dalawa. Dagdagan naman natin, di ba? Ang daming apps na pwede nyong i-download para ma-check nyo kung kayo ay, nasaan na kayo, no? Pwede po. Ako, ang ginagamit ko yung Olives, no? Maganda siya, tapos pwede ko maglagay ng notes. But anyway, no, ang challenge is, let's continue to read the Word of God. And kung natatakot ka na hindi mo maintindihan, remember, the Holy Spirit is in you. And yung Holy Spirit ang magbibigay, tutulong
magbibigay ng kaliwanagan at tutulong para maunawaan natin at maipamuhay natin yung kanyang buhay na salita. Ito rin, yung banal na Espiritu rin, ang siyang nagtutulak sa buhay natin para tayo ay lumayo sa kasalanan. Gumagawa siya, no? Darang the Holy Spirit guides believers. Nalalagay tayo sa sitwasyon, ano bang gagawin ko, ano bang pipiliin ko. So siya yung nagbibigay ng talino. Meron ba kayong mga prompting na gagawin ko ba to, hindi ko ba to gagawin, no? Tapos minsan nandoon yung papasok yung word of God, no? Makikita mo na parang taka muna, parang against to sa salita ng Panginoon. So nandoon yung struggle ngayon. So yun yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat sa atin. Siya rin tumutulong sa ating pananalangin. Kapag ikaw, pag ang banal na Espiritu, hinayaan mo kumilos sa iyong buhay, hindi pa pwedeng tatamarin ka sa pagpipray. Kasi yun yung isa sa pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. And without the working of the Holy Spirit sa life natin, most probably, wala rin tayong appetite na kausapin natin ang ating Panginoong Diyos. At marami pang iba. So talunan na po natin yan. Marami pang pagkilos ang banal na Espiritu sa buhay natin na kung wala yung kanyang pagkilos, hindi natin kayang gawin. But praise God because He loves you. And He desires, no, na tayo ay mas magkaroon pa ng intimate relationship sa Kanya. At nais niya na tayo magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan natin, binigay niya yung banal na Espiritu. Now, ang tanong, bakit ito ginawa ng Panginoong Diyos? Bakit niya ginawa ang lahat ng bagay na ito? Bakit niya sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu? Bakit gusto niya na makasigurado tayo sa ating kaligtasan? Look at the last phrase of verse 14. Unto the praise of His glory. God wants to be glorified through you. Of all the things na ginawa ng Panginoong Diyos, going back to verse 3, all the spiritual blessings that He showered upon us, no? Ang pinakadulo para sa Kanyang kaluwalhatian. Bakit nasa sayo binigay niya ang banal na Espiritu? Para sa Kanyang kaluwalhatian. Bakit Kanya iniligtas? Bakit Kanya pinili? Bakit Kanya inari na bilang anak? Bakit Niya pinatawad ang iyong mga kasalanan? Bakit Niya pinagandaan ka doon sa Kanyang kaharian? Bakit Kanya binigyan ng pamana? Lahat yan para sa Kanyang kaluwalhatian. So the sealing of the Holy Spirit is for His glory. Sa life natin, ang pinakanais ng Panginoong Diyos, maging instrumento ka na mas makita pa yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. And every time na makikita sa life natin, no, yung presensya, yung bunga, pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin, ang balik ng luwalhati sa Panginoong Diyos. Tingnan mo yung tao na yan, no? Sino mag-iisip na yan ay magbabago pa? Tingnan mo yung tao na yan, no? Parang wala dating direksyon ng buhay niyan eh. Parang nakatingin ako sa isang, ha? Pero dahil sa presensya ng banal na Espiritu, nagbago. At ang glory ngayon, dun sa ating Panginoong Diyos. The question for us this morning is, nag-glorify ba ang Panginoon sa life natin? Pag nakita ba yung buhay natin, nagmamanifest ba yung presence ng Holy Spirit? I hope and pray na hindi lamang tayo mapuno sa ating isipan, but sa pangunguna ng Banal na Espiritu, makita ang tunay na diwa ng pagselyo ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa atin. Yes, bilang mga mananampalataya, nais ng Panginoong Diyos na makasigurado ka sa iyong kaligtasan. Kaya Kanya sinelyuhan ng Banal na Espiritu. Bilang mananampalataya, gusto ng Panginoong Diyos na ikaw ay lumago sa iyong buhay pananampalataya. Kaya sinelyuhan ka ng Banal na Espiritu. Nanahan ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. At lahat ng yan ay ginawa ng Panginoon dahil gusto ng Panginoong Diyos na siya ay ating paluwalhatian. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong buhay na salita. At maraming salamat, Banal na Espiritu,
sa pananahan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na magpasakop, sumunod sa inyong kalooban sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, aming panalangin. Amen.